Mahiya naman kayo. Good day, ako si Kuya Heb at ito ang aking storya para sa araw na ito. Mahiya naman kayo. Yan ang mabibigat na salita na binitawan ni President Bongbong Marcos Jr. noong nagdaang taon sa kanyang SONA. At ngayong araw, February 2nd of 2026, kung saan dininig sa Committee on Justice ang dalawang impeachment case laban kay PBBM, kung saan tinignan at pinagbotohan kung ito nga ba ay parehong sufficient, informed o merong mga karampatang dokumento na magpapatibay para sa impeachment complaint na ito. Pareho itong dineklara as sufficient, informed ng Committee on Justice. Therefore, ang mga aabangan natin bukas ay kung ito nga ba ay sufficient in substance, kung ito ba ay talagang may mga nilalaman o haka-haka lamang na wala namang sapat na ebidensya para magpatuloy sa impeachment proceedings nito. Kasabay nito, ngayong araw ay meron ding dalawang impeachment complaint na naisumite laban kay Vice President kung saan pinangunahan ito ni Kabataan Party List Representative Rene Co. At sinundan naman ito kagad na Akbayan Party List Representative na si Percy Sandanya at ng mamamayang Liberal Party List Representative na si Laila De Lima. Sa usaping impeachment, base sa ating 1987 Constitution, nakapaloob dito na maaaring ma-impeach ang matataas na opisyal ng gobyerno mula sa presidente hanggang sa ombudsman, kung saan ang mga pinagbabasihan dito ay ang conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Mag-iwan ako ng tanong sa inyo. Sino nga ba ang karapat-dapat na mai-impeach? Ang taong nagbukas ng kaisipan ng taong bayan hinggil sa malaking korupsyon na nangyayari sa bansa at nagsabing walang sisinuhin at walang sasantuhin, managot lamang ang dapat managot? O ang taong panay lakwatsa, gasta ng pondo ng taong bayan, di umano, at ngayon ay wala pa rin sinasagot sa mga tanong kung saan napunta ang confidential funds niya. Sa kabila nito mga kababayan ko, saludo ako kay Senator Risa Hontiveros, one of the courageous senators na patuloy na naninindigan para sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Itong nagdaang mga araw ay nagkaroon ng podcast si Senator Risa Hontiveros saan natanong siya rito how you would describe the situation of the country is in right now. And honestly speaking, gusto ko yung sagot niya rito when she says that we are in a state of bugbog. Totoong nangyari. Bugbog ang taong bayan, bugbog ang ating bansa, especially nitong nagdaang 2025, kung saan maraming balita, maraming pag-aaklas, halos parang walang kapaguran ang nangyari sa ating bayan. For Senator Risa Hontiveros, she's still hopeful about the 2026 after the terrible of 2025. As per her, quote-unquote, we will be able to sustain it throughout this year of 2026 and beyond. We are looking for resolve, produce concrete and better results, changes for good. In the midst of flood control scheme, Senator Risa is still hopeful for this year to resolve the corruption of our country. Kaya panawagan ko is magkaisa tayo na manindigan sa hustisya na ating inaasahan. Sa kabila ng mga may init na istorya at talakayan ngayong pagpasok ng unang Lunes ng Pebrero ngayong taon, Senator Risa Hontiveros is one of the courageous senators na nanatiling naninindigan para sa bayan, para sa ating karapatan at para sa mga benepisyong mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipinas. At muli ako ulit si Kuya Heb at magandang araw po sa inyo lahat.